Hello everyone! In this video, we will discuss kung paano kumuha ng OEC as an OFW na gustong magbakasyon sa Pilipinas. As some of you know, umuwi kami ng wife ko 3 months ago. But before kami umuwi, I tried to document yung step-by-step process para makakuha ng OEC. Para sa mga first time mag-apply ng OEC, the process might be a bit confusing for you gaya ng experience namin. That's why I made this video. So if you are not sure how to do it, don't worry. I hope this video will be helpful to you. Ano nga ba ang OEC? Let's search. Let's search. Yan. OEC ay isang document na ibig sabihin ay Overseas Employment Certificate. So, it is a document that can be shown at the immigration area as a proof that a worker has been appropriately accredited by POEA. So just to clarify, hindi naman required yung OEC para makauwi ka ng Pilipinas. Ang OEC ay exit clearance na kailangan mo ipakita sa immigration kung aalis ka ng Pilipinas as an OFW. Papunta or sa case namin, pabalik sa bansa kung saan ka magtatrabaho. At this point, gusto ko lang matapos na yung OEC para wala ng distraction at makapag-focus sa bakasyon sa Pilipinas. Ang first step na gagawin natin para sigurado tayo, i-email natin ang Polo London. Polo London na 13, na ba? May number pa yung Polo London eh, no? Kailangan 13, hindi 14. Bakit kaya 13 ang Polo London? Sige, i-email natin yan. Polo _London. Hindi ko nga maka-copy-paste eh. At yahoo.com. Who uses yahoo.com? Sa OEC for OFW in vacation. Good day. I would like to inquire about the process. Dear Miss Chan. Ako po ay isang hanap na OFW na gustong magbakasyon. Respectfully, Jess. Alright. So, yan. Nag-send na tayo ng emails. So, essentially, itong first step na ginawa natin ay para lang sana makasiguro sa tamang process. Given na hindi ako sigurado sa reliability and validity ng mga websites at blogs na nakita natin sa internet. So, hindi ko pa rin sure kung tama ba tong email na to. Polo_London13. Parang sketchy eh. Pero, yun lang nakikita ko sa lahat ng website na dinaanan ko. Bakit kaya 13 na? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Favorite number nung nag-register. London 13. 2013, marami ng OFW, 2000 pa lang. Feeling ko, favorite niya si JJ Halterbrand, number 13. Sa Ginebra. So, kung may mga nakakaalam kung bakit Polo, bakit 13, comment down below. Joke lang, inilala ko natin yung email ng Polo. Send ko na yung email. In the end, dahil hindi rin naman sila nag-reply sa email natin, naniwala na din tayo sa internet. Hi guys, so just an update. Hindi pa rin nagre-reply yung in-email natin from Polo. Earlier today, hintayin natin maghanap ng solution para tayo na yung gagawa. Basically, na-search ko tong link na to. I'll put the links down sa description. Kailangan lang natin mag-login dito sa POPSBAM. So, POPSBAM ay POEA Online Processing System for Balik Manggagawa. So, dito yata tayo makakuha ng OEC. Kailangan lang mag-login. So, it looks like ito yung account natin. Earlier today, hinilapan ko tong Pag-ibig ID ko. So, ngayon, try natin tong beneficiary data. Saan ko lalagay yan? Ito. So, yan. Record ko it lang later. There you go. So, tapos na natin yung beneficiary. Let's see kung magkakaroon tayo ng OEC. At this point, if you have a verified contract sa Polo, you should be able to print yung OEC dun sa website na to. Our flight date is... Lagayin ko dito. Change of employer. Hindi naman ako nag-change ng employer. Tawagan ko muna sila kasi there's no other option bukod sa pag-change ng employer, which is something that I won't do. So in my case, hindi lumalabas yung tamang option for me. So I had to call Polo UK para i-confirm kung paano magpo-proceed sa process na to. It's 9 AM today pero wala pang sumasagot sa Polo. We'll see how it goes. Hi guys, so tumawag na tayo sa POEA and we already got information kung paano magpo-proceed. So from here, click yung balik manggagawa and then next and then
Flight details. Sa akin ang kausap ko, no deployment date for previous contract ang ilalagay ko dito. Fill out lang natin to. And then, I think after this, we need to go sa POEA sa Pilipinas para makuha yung OEC. So, after submitting, pwede tayong maghanap na wala bang Bulacan? Ortigas na lang. So, you have mag-visa. Next. Nearest available. Select. Yun. So, I think okay na tayo. If you print na lang yung appointment. Print appointment. So, for my case, I was pretty sure na meron akong verified contract kasi direct hire ako. Pero it turns out, wala pala silang record nung employment contract ko. So, I had to book an appointment sa POEA Ortigas para makuha ko yung bagong OEC. So, for my wife, kailangan niyang mag-submit ng iba pang documents like employment contract kasi lumipat siya ng hospital. Put the link on the description as well for this one. Akin, yung mga previous documents ko lang ang kailangan kong dalhin. So just to summarize, again, if you have a verified contract, you should be able to print yung OEC mo after mo i-fill out yung POPS BAM forms. Pero if wala silang record ng verified contract mo, you need to schedule an appointment sa POEA offices sa Pilipinas to submit yung mga required documents. So for me and my wife, nakuha namin yung OEC namin sa POEA Ortigas kung saan namin sinubmit yung mga required documents. Honestly, hindi naging madali sa amin ng wife ko na i-process yung OEC namin. Mukha lang madali sa video dahil tapos na, pero it took us some days para ma-figure out yung entire process. Una, hindi kami sigurado kung alin yung mga reliable and updated resources sa internet. Maraming blogs about it, pero there's no way to verify kung yun yung tama at yun yung latest na process to do it. I assumed na yung mga blogs ay hindi official government websites dahil sa dami ng ads, hindi ma-copy-paste na text, at hindi ma-open ng mga links. Hindi rin sila nag-reply sa email namin, pero nakatawag naman tayo through their phone number. Naging mabilis naman yung process during the appointment sa POEA Ortigas. Pero kinailangan pa rin naming harapin ang pagsubok ng EDSA. So yun na nga, unfortunately sa case namin, kinailangan namin mag-allot ng isang araw to process this OEC na dapat sana bakasyon na lang. So I understand na para sa iba, baka maging confusing and frustrating ang experience nila sa pag-uwi sa Pilipinas dahil sa OEC. So if you have any questions, just comment down below and I will try to answer them. So if nakatulong itong video na to sa inyo, please like and share this video and subscribe to my channel. Sa mga OFW na nanonood, I wish you all a stress-free vacation. So gaya nga ng sabi ko dati, if I can do this, I'm pretty sure you can too. Tama ba itong sinisenda natin? Baka ma-scam tayo. Ano ba ito? Polo UK. Search ko nga yung Polo UK. Polo UK. Wala bang information sa Polo? POEA. So guys, yun na nga ba ang sinasabi ko? Address not found. Polo London 13, di ba? Ano? Polo .co.uk. So, ulitin natin ang pag-email. Gagawa na nga ako ng video. Paano kumuha ng OEC? Ganto nga yun. Punta ka sa website. Ayun na nga, nakakuha na nga tayo ng OEC.